sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang pon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, ay ginanap ng iyong anak at magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siya gaya ng leryo
mag-ugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyusan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y pupuri ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa
sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo, kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalaban ang mga anak sa kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Biyernes ngayon and Friday is Quiapo Day, araw ng ating pagdedebosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin siya ng papuri. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, mula pa noong Lunes hanggang ngayon, 5 araw, narinig na natin kung paano tinawag, pinili ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga apostol na magmimisyon. At ngayon, naririnig pa rin natin yung kanyang mga instruction at mga babala tungkol sa mangyayari sa kanyang mga apostol. Mahirap ba kung kayo tatanungin, mahirap ba talaga maging tagasunod ng ating Panginoon? Mahirap ba na maging Kristiyano? Kung kayo tatanungin, mahirap ba maging Kristiyano? Siguro depende kung paano mo bibigyan ng kahulugan ang salitang pagiging Kristiyano. Kung ibig sabihin ng pagiging Kristiyano ay ang pagsisimba tuwing linggo, malamang hindi mahirap. Kung ang pagiging Kristiyano ang ibig sabihin ay ang pagiging mabuting tao, depende na naman kung anong ibig sabihin ng pagiging mabuting tao. Pero primarily speaking, ang pagiging Kristiyano ay ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo ay ang pagsunod sa kanyang mga utos na sumasalamin sa utos ng simbahan. Ngayon, ang tanong doon, gaano natin sinusunod ang utos ng ating Panginoon? Dahil kung talagang susundin natin ang utos ng ating Panginoon, ay talagang mahirap maging Kristiyano. Talagang mahirap maging Kristiyano kung susundin natin ang ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, kung susundin natin siya, kapupuotan tayo ng lahat. Nararamdaman nyo ba to? Nararanasan nyo ba ito sa inyong buhay? Malamang sa ngayon, hindi. Malamang sa ngayon, siguro hindi masyado. Dahil kung minsan, may mga pagkakataon na imbis na sundin natin ng Diyos, gumagawa tayo ng sariling nating Diyos at yun yung sinusunod natin. May 5 araw na rin na sunod-sunod nating naririnig kung papaanong nagkakasala ang bayang Israel at sila ay pinapatawad pa rin.
At sa ating pagbasa ngayon, nasa bandang huling bahagi na ng aklat ni Propeta Oseas. At sinasabi dito ng ating Panginoon, sa bandang unang bahagi ng ating unang pagbasa, ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Pero kalaunan, sinasabi ng ating Panginoon dito, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Kahit na madalas o kung minsan, gumagawa tayo ng sarili nating Diyos at yun yung sinusunod natin. At ano ba yung mga ginagawa nating Diyos? Minsan, pera yung ginagawa nating Diyos at yun yung sinusunod natin. Minsan, kapangyarihan yung ginagawang Diyos at yun yung sinusunod. Minsan, yung mga layaw sa buhay ang sinusunod. Minsan, dala ng kahirapan, ang ginagawa nating Diyos ay yung kasamaan at kasalanan. At gumagawa tayo ng sarili nating Diyos dahil makasalanan tayo. Pero lagi nating tandaan, kahit makasalanan tayo, hindi lang tayo makasalanan. Tayo ay mga tinubos na makasalanan. Makasalanan tayo, pero tayo ay tinubos ng ating Panginoon. Makasalanan tayo, pero tayo o para sa atin, namatay ang ating Panginoon. Kaya kahit na makasalanan tayo, pinapatawad pa rin tayo ng ating Panginoon. At sa pagiging Kristiyano, unang-una, kung talagang tototohanin natin, kung talagang mamumuhay tayo bilang tunay na Kristiyano, ay talagang mahirap talaga. Sa ngayon, dito sa Pilipinas, ang pagiging Katoliko ay madali. Kaya nga laging puno ang Quiapo Church. Kaya nga wala naman tayo nagiging problema kapag tayo nagsisimba. Bukod siguro sa sikip ng simbahan at sa init ng araw sa mga nasa labas, walang ibang paghihirap. Pero pag pumunta tayo sa iba't ibang mga bansa, ang pagiging Katoliko mismo, by simply being a Catholic, napakahirap na. At naranasan yon ng mga sinaunang Kristiyano, pero nararanasan pa rin yon ng ibang mga Kristiyano ngayon. Katulad kapag ka nasa bandang Middle East tayo, di ba? Napakahirap magpahayag na ikaw ay Kristiyano. Sa ibang bahagi ng India, mahirap maging Kristiyano. Kaya nga doon, di ba, mga nababalitaan tayo, mga madre, mga Kristiyano, pinapatay dahil lang sa pagiging Kristiyano. Pero sa atin dito sa Pilipinas, hindi naman natin nararamdaman yung mga bagay na yan. Pero sa totoo lang, kung talagang mabubuhay tayo bilang Kristiyano, ay talagang mahirap. Talagang mangyayari na may magagalit sa atin. Talagang mangyayari na talagang kapupuotan tayo. Dahil sa loob mismo minsan ng ating pamilya, kung tayo nabubuhay bilang Kristiyano at ang pamumuhay bilang Kristiyano ay pamumuhay sa hustisya, katarungan, pagmamahal at malasakit sa kapwa, aba, madali ba yun? Kung sa trabaho natin, may kultura ng tsismisan, may kultura ng siraan, at hindi yun ang kultura ng pagiging Kristiyano. At pinairal natin ang kultura ng pagiging Kristiyano sa isang lugar na hindi ganon ang kultura. For example, sa office nyo, ang kultura tsismisan, at ikaw nagpaka-Kristiyano, hindi ka pwedeng sumali. Madali ba yun? Siyempre, hindi. Kung sa isang lugar, sa isang trabaho mo, for example, ang kultura ay korupsyon, pagnanakaw, lahat ng kasama mo, yun yung ginagawa. At kung ikaw magpapaka-Kristiyano, hindi mo gagawin. Madali ba yun? Hindi talaga. Ang pagiging Kristiyano, kung gagawin natin ng 100%, ay talagang mahirap. Lalo na kung nasa kalagayan ka ng mahirap maging Kristiyano. Pero ang panawagan sa atin, nandito na yung warning na kung tayo ay magiging talagang Kristiyano, expect na natin unang-una. Kung tayo magiging Kristiyano, expect na natin
dahil winarningan na tayo ng ating Panginoon. Expect na natin na talagang mauusig tayo. Expect na natin na talagang may magagalit sa atin. I-expect na natin na talagang may makakabangga tayo kung tayo ay talagang magiging tunay na Kristiyano. Pangalawa, sundin natin kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Sa pagiging Kristiyano, may sinasabi na ang ating Panginoon. Sinasabi, mag-ingat kayo dahil isinusugo ko kayo bilang maamong tupa sa gitna ng mga asong lobo. Dahil talagang may mga sasalungat sa atin. Pero sinasabi din ng ating Panginoon, maging matalino tulad ng ahas, pero maging matapat katulad ng mga kalapati. Na ibig sabihin, dapat maging wais tayo sa pakikipagkapwa natin, lalo na sa mga salungat sa ating pananampalataya. Hindi ibig sabihin nun talagang makipagpatayan tayo sa ating pananampalataya kung hindi naman kinakailangan. Hindi ibig sabihin nun ipagdikdikan natin yung pananampalataya natin sa mga taong ayaw maniwala. Na ibig sabihin lamang nun, sa gitna ng kultura at kasamaan sa ating buhay, panatilihin natin yung ating pagiging Kristiyano nang hindi ito nasisira. Mamuhay tayo sa gitna ng mga tao nang hindi nawawala ang ating pagiging Kristiyano. Sabi nga, di ba? Do not be overcome by evil, but overcome evil by doing good. At yon ang pagiging Kristiyano. At sa kabila ng hirap ng pagiging Kristiyano, tandaan din natin yung sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Nasa inyo ang Espiritu. Ibig sabihin, si Lord na ang bahala sa atin. Ang panawagan sa atin ay maging Kristiyano at si Lord na ang bahala sa atin. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili, 100% Kristiyano ba ako? At kung hindi, malamang ito ang mensahe sa atin, mabuhay bilang Kristiyano, mabuhay bilang tunay na Kristiyano. At ang pagiging tunay na Kristiyano, sa pagiging tunay na Kristiyano, expect na natin talagang may makakabangga tayo, talagang may uusig sa atin, talagang may sasalungat sa atin kung tunay tayong Kristiyano. Pero sundin natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Maging matalino sa pakikipagkapwa, ngunit maging matapat. At ang ibig sabihin ng pagiging matapat ay hindi gumagawa ng kahit na anong mali. Lagi nating tandaan, kahit tayo ay makasalanan, tayo ay mga pinatawad at tinubos ng mga makasalanan. Kaya maging tunay na Kristiyano tayo. Sa pagiging tunay na Kristiyano, lagi nating isaisip at huwag nating kalimutan, bahala na si Lord sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos at tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas sa pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik,
damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, anak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, yayang kaloob mo ay aming inaalay, aming niling pagpapalad, buhay na dalisay. Pagpapalad, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito sa dambana ng krus na siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa
ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isobo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, tawag mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usay ay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, talunin niyo itong kailingan ko. Buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. O Jesus Nazareno, patnubayan niyo po na wag gabayan ako. Sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usay ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno.
Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESA subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, deskwentro at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaragan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaragan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.